Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Education Equivalency Act program o ang Republic Act 12124. Para kay Villanueva ang pagsasalay ka ng Republic Act 12124. Ang nasarong nga triumpo para sa education as in labor sector ka nasyon. Menulit ang mga gamit ka ng mga Pilipino para sa career advancement sa Rigmana Development. Nagpasalamat man ang Senador kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggabisto sa importansya ka na naunambitan ng ley. Pinagapaliwanag pa ka na Senador na sisiguruhon ka na sambit ng ley na ang mga practices asin karaman. Sharing man may experience na una kuas o an mga eksperyensya na nakuha sa lugar kan trabaho ang bibistohon asin ipapalis sa mga academic credits asin sa ori mataunin dalan sa pagkawikaw ka na bachelor's degree. Magabubukas man na subutin na mga bagong pintuan na para sa pag-angat sa karera asin matabang sa kadakol ng mga Pilipinong amay na napalaban sa pagtatrabaho na magpadago sa pag-aadal na di kay puwa na mag-absent o kaya magpundos sa pagtatrabaho. Budget para sa maintenance kan mga aeroplano kan na militar. Kakampi mo. Network News. Dahil dapat ang tibidon sabi man ni Senadora Amy Marcos. Dahil na dapat magtipid ang gobyerno sa maintenance kan mga military aircraft ka nasyon. Pinagapahayag man ni Senadora Amy Marcos sa kasunod kan pagbulusok sa Bukidnon. Kan FA-50 fighter jet kan Philippine Air Force na ikinagadan kan duwang piloto kay ni. Pinahayag ka na Senadora ang sayang pagkamundo sa tradyang inabot kan duwang nagadan na piloto na well-trained, maisog asin mga hoben pa. Second kay Senadora ay dapat na masimbaga na ang problema kan nakakulanganin na budget para sa Persal Armada kan Pilipinas. Partikularmente ang modernisasyon na program kay ni. Kaya dapat subot na dugangan ang budget para man sa AFP modernization na program. Dinugang pa ni Senadora Marcos na pwede sir na magdaranin na peligro ang climate change sa pagpapalupad kan mga piloto ni na mga eroplano. Kaya man na pagirumdum kani na magkaigwanin na magkakanigo nga pag-iingat urog na ako na may kakaibang na mamatayan sa paglupad kan eroplano. Diyan sa minutos sa makalisan na oras na alas 5 ni na pagkaaga sa iba pa na barata sa lado nasyonal na paman Giraray. Network News. Oras niya doon na 13 minutos sa makalisan na oras na alas 5 ni na pagkaaga. Siripon niya ito na barata sa lado lokal. Dinggi cases sa Bicol luminangkaw ni na 33%, mantang duwaman ang nai-report na binawianin buhay. Luminangkaw ni na 33% ang nakaso ni na dinggi sa Bicol region na pon Enero 1 sundong Pebrero 22 ngunya na taon. Sigon sa Department of Health, Center for Health Development o DOHHD Bicol. Sa sarong press conference kasudma Marso 6 naman sa probinsya kan Catanduanes.
Uminabot sa 386 ang kaso kumpara sa 258 nga kaso kanakalis na taon. Nakon na sa inaduang nga pasyente na binawian in buhay. Inakaapektado nga grupuan mga aki na edad 6 sa 10 anyos. Mientras tanto sa suhay na datos ka na katanduan sa Provincial Health Office uminabot man sa 291. Anak kaso sa probinsya ka na katanduan sa Ponenero sagod Marso 5. Pinakadakol na nairehistro sa nakaso ng dinggi. Kakampi mo Network News. Pinakadakol na nairehistro nga kaso ng dinggi sa Vira Katanduanes na iguaning 88, Bagamanok 51, asin na Barangay Ubanuan kan Bato 32. Sigon kay Engineer Leo Armanda Gapas sa Dinggi Programa Coordinator kan PHO Katanduanes. Dahil man dapat ini kalarman inulit mayo manin clustering in mga kaso kaya mayong outbreak sa ngunyan. Padagos man ang kampanya ka na DOH sa kontra sa Dinggi sa pagi ka ng 4S strategy. Nayuan na suyurin at sirain ang pinamugaran ng lamok. Sarili ay protektahan na sumangguni agad sa pagamutan at suportahan ang fogging kung may banta ng outbreak. Pinagpagirumduman ang publiko na tulos na magpailing sa doktor kung may sintomas ng dinggi tanganing maibitaran ang seryosong komplikasyon. Dugangan niya to ang nabarata sa lado lokal, may sarili ka na kontrobersyal na 3-story building sa Arana Street sa Barangay Santa Cruz sa Naga. Dahil nagpasilag sa dialogo kan mga residente sa Barangay Santa Cruz. Detalyes kan Barata Maiko Garcia. Nakakaigwaning dialogo kasugma sa Barangay Hall kan Santa Cruz, Syudad Canaga sa pamultaran ka mga residentes kang Arana Street asin na may sadiri kang 13-story building. Sigud sa mga nagatindir na residentes, peligro asin nervyos ang dinadara sa mga pagtaraid, mantang sinasagibo ang building na ang dapat kuta na 6-story base sa ipinasar na building permit, nakabot maga sa 13 eskalon ang edipisyo. Di man nagabot ang pamilyang Milyete na iyang may sadiri kang residential commercial building, imbes ang nagsalo ka mga reklamo, iyang representante kang City Engineer's Office kan Syudad Canaga. Sigun kay Ariel Cusaro sa mga residente na nagre-reklamo, mantang sinasagibo ang konstruksyon katong 2024 o 2023 pa, nahulugan na sinda ng mga debris, materyales pun sa martilyo, pala hanggang maso. Pinabot naman nila ang concern sa may sarili, nagkaigwaning dayas pun sa martilyo, pala hanggang maso. Pinabot naman nila ang concern sa may sarili, alagad dead malang sa mga nangyayari. Enot ng pinahag ni Konsyal Badong del Castillo sa regular session kasagwa ng palungsod na mayong order hali sa DPWH Central Office ang naresibikan sa ng konseho. Kaya pinagmaray nilang ipapod sunod na sesyon ang pamayo ng City Engineer's Office na si Engineer Alex Canning para tawan linaw ang pagbaliktad kang enot nilang rekomendasyon asin magbayad na lang daning multa na 10,000 pesos ang pamilyang Milyete. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalos sa SMG, Sir Michael Garcia. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya to na detalyes ka na sa tuyan mga barata sa lado nasyonal. Dakula nga pa, salamat niya sa Committee on Higher and Technical Education na Chairman na Marco sa pag-permanent Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12124 o mas lalo nga bistado sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation na Program Act. Bilang nga panginot na kagpadrino kan lay, nagatutubod siguro na sa roining nga dakulang lakda nga para matabangan ang mga Pilipino na makuhaan na sendang kabilugan na potensyal. Pinagatawadan doon pa niya nangunya na sa roon ng lay ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
magkakaigwa ng alternatibo nga paagi ang mga mid-career professionals, obrero asin mga individual na isagilid mo na ang sindang pag-aadal na makakuha ni na o makakuha ka na sindang college sa diploma. Ipinaabot man ka na congressman na gigaduman sa syudad ka na Baguio. Ana sa iya na pasalamat sa mga kairibanan sa Kamara, Senado asin maging sa EDCOM 2 sa ipinahiling na suporta para maipasunod ang lay na ini. Dugang nga pa niya na makulang nga basta tinatabangan kan lay na ini ang mga individual. Asin ang sendang nga pamilya alagad may ambag man sa pagpaposwag kanasyon. Sa paagiman ka na pagkakaigwa ni na mas competitive asin mas naaraman na workforce. 19 minutos sa makalisan na alas 5 din na pagkaga sa iba pa na barata. Balikan niya ito na barata sa lado lokal. Sarong nga rebelde voluntaryo nag-surrender sa mga otoridad duman sa bulan na Sorsogon. Kanakalis na aldaw Marso 4 taon 2024 kan mag-desisyon na mag-surrender. Ana sarong nga miyembro Kakampi mo Network News. Ana sarong nga miyembro ka na Communist Terrorist Group sirarom ka na SRYG. Nakonsayin nini ang pinagabistong si alias sa anak ka 25 anyos. Ang sayang pagbabalik luban ay pasodinuliman sa matibay na negosasyon sa tabang ka na 2nd Provincial Mobile Force Company, Sorsogon na Police Provincial Office bilang lead unit. Sa irarom ka na direktang supervision ni Police Colonel Alex Daniel. Provincial Director Sorsogon na Police Provincial Office, katuwang man ang 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army asin na bulan na Municipal Police Station. Pinag-surrender ka na sambitan ng rebelde ang duwang rifle propelled grenade asin sarong improvised hand grenade. Siringman IED kaya improvised exclusive device. Nasa kustodiya na ka na bulan Municipal Police Station ang sinambit na dating rebelde. Asin na ipapasirarom sa iklip program kan gobyerno para sa nagpaparaning pagbabagong buhay kaini. Pareta sa lado nasyonal February inflation na outturn. Kaibanan sa tutukaron sa nakatalaan na monetary policy meeting ka na Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa bulan ng Abril. Kaibanan sa agenda ka na masunod na Bangko Sentral ng Pilipinas sa Monetary Board Policy Meeting ang resulta ka ng February inflation outturn. Sigon sa BSP ang 2.1% inflation na nagsusuporta sa saindan na pag-aadal na mantenido sa target range ang inflation. Sa katotohanan, mas sa baba pa ini sa pinagalaw na forecast range kan economic managers. Siringman na pinagasiguro ka na BSP na panago sindang babantayan ang mga pabarabagong presyohan sa pangkinaba na merkado na pwede makapiktar sa presyo kan mga barakalon sa nasyon. Sigon pa man sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kakampi mo Network News. Ang pagbabaka ng inflation ang panginot na resulta man kama sa babang food inflation. Mientras na nakatabang man ang pagbaba sa presyo kan gasolina sin diesel sa pagluya kanan food inflation. 23 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaga sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan mga barata. Balikan niya to na detalyes ka na sa tuyan mga barata sa lado nasyonal paman na giraray. Nangapunan siya sa Deputy Minority Leader sin na ACTA Teachers Representative Franz Castro.
Para man sa busising investigasyon sa bigla na pagrampahog ka na bagong retrofit na Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya kan Isabela. Sigon kay Castro, lang simpleng aksidente o kapabayaan na kausakan insidente kundi pwede sir na may pagkaaram na korupsyon asin paggamitin ababang kalidad na materyales. Nakakalarma man na subot na nasarong 1.22 bilyon na pesos na kantidad nintulay. Nakatatapos lang i-retrofit kan na bulan na Pebrero ang buminagsak tulos na. Pinagain kami pa ni Representative Castro ang Kongreso na magsagibo ng investigasyon tanganing araman na. Ang responsibilidad kan Regional Director o ang responsibilidad kan RD Interior Junior Construction, pati naman ang mga opisyal kan Departamento kan Obras sa Publika sa Sinaiwi so DPWH na nag-aprobar asin nag-supervisar kan proyekto. Pinag-umaw pa man na kan ACTA Teacher Party List Congresswoman ang napayag kan na palasyo kan Malacanang na heads will rule. Alagad pinagtaunan doon inda na bakulang dapat sa babang empleyado ang manimbag kundi pati naman ang ralangkaw na opisyal na nagkaigwan ng kapabayan o posibleng nakinabang sa anomalya. Ang day pag-sagibo ni na impeachment trial mentras na naka-session break ang Senado. Suportado ni Senador Gatchalian. Kakampi mo Network News. Kuyon si Senador Sherwin Gatchalian sa paninindugan ni Senate President Chis Escudero na dahin na muna isagibo ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte mientras na naka-session break na Senado. Nagtatubod kaya si Gatchalian na kay puwan na sa sesyon ang Senado para ma-refer sa plenaryo. Asin na formal na maabisuan ang mga senador na may sinakat na articles of impeachment ang Kamara. Sinabi pa ni Gatchalian na arog na ini ang ginibos sa impeachment na cases kay ito kontra kay dating Presidente Erap Estrada, dating Ombudsman na Merceditas Gutierrez, asin dating Chief Justice Renato Corona. Suportado man nga kan na senador ang propestong timetable ni Senate President Escudero para sa impeachment. Sa proposed timetable may atubang sa plenaryo kan Senado ang articles of impeachment sa pagbabalik sesyoninda sa Hunyo 2 mentas na mapo naman ang aktual na pagdangog sa July 30 o kaya man sa ulo 30 ninuli sa mga gigibon pang pag-sumiter nin mga dokumento siring man na pre-trial process. 27 minutos sa makalisan na alas 5 din na pag-aaga sa Kakampi Network News. Standby mga pag-iriba sa sendon dugang ng mga bareta sa lado lokal. Balikan niya to ang detalles ka na sa tuyan mga bareta sa lado nasyonal. Maut ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate asin dating Senate President Vicente Tito Soto III. Nasiri po na sinarebisaron ang doktora para sa Bayan Act. Sigon sa dating senador, nagkukulang-kulang o nagkukulang sa implementasyon ang programa para sa mga medical scholarship kan mga mabutmaging doktor. Maliwanag pa ni Soto na human na principal author ka na sinambit ng lay. Idinisinyo ang programa tanganin makapag-producer ninday mababa sa 40 na medical scholars kada state universities sa enterong nasyon. Alagad sigun sa iya. Kakampi mo Network News. Dahil na susunod. Apira subot digdi human ang kakulanganin na fundo ka na Commission on Higher Education o CHED. Na human na nagpapasunod kan sinambit na programa.
Ipinag-urgulyo pa man ni Soto na triumpukan mga medical scholars sa rarom ka na programa urog na naglarani ng magtapos ang inot na batch nin mga benepisaryo. Bagal kan inflation na paguros sa presyo ka na bagas sa kanbula na Pebrero, ikinaugman ni Congressman na Joey Salceda. Positibo na pag-ako niya sa Ways and Means Committee Chairman na Joey Salceda sa nairiston pagbagal na. Kana inflation sa bulan na Pebrero sa 2.1%. Alagad mas magayon na bareta subutan na 5% year-on-year na paguros sa presyo ka na bagas na. Kaipuhan naman na subot ay pagpadagos na supply affirming initiative sa arong confirmed inputs na. Kasi na ang pagpapakaray sa logistics sa arong kang cold storage para sa benepisyo ka na prutas sa na gulay. Importante man na subot na madugangan pa ang mga pantalan asin mga poros na presyo kan inter-island trade. Pinag-proponer pa niya na enmyendahan ang cabotage law na nagbabawal sa mga foreign shipping companies na serbihan ang Philippine inter-island trade. Pagabot man sa nagbababang magabot man sa nagpaparababang nadadakop na sira, itinutulod man ka na pamayo ka na sa Committee on Ways and Means na pakusugon pa ang aquaculture. Mabelta mga tugang sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Naantabayan ang mga tugang sa tuyan mga pagbabarata sa paikan DWEB Kamsur duman sa Ringconada. Siringman 99.1 BBS FM Naga. Siringman digdi sa KM Kakampi Partido. Antabayan ang mga tugang na ibapan mga pagbabareta. Pregos-dagos na pagpapaabot sindukan mga bareta. Alagad uya mo na nagkapirang pagirumdum. Kakampi Network News. Network News. Mga bareta, balikan niya ito ang mga bareta sa lado nasyonal. Ikinaugmaka na palasyo ka na Malacanang ang pagsakat sa 50.65 bilyon na numero ng mga Pilipino. Ang igwadanin na trabaho sa nasyon na base sa datos sa sagkod na bulan na Enero. Masalangkaw ini kumpara sa 48.6 milyon na kan Enero taon 2024. Sa press briefing sa Palasyo ka na Malacanang, sinabi ni Communications sa Undersecretary Claire Castro na inian na resultaman ka na pinakusog na skills training sa test datanganing mas andam ang mga Pilipino sa high growth industries. Ninulidig din na susuportaran kan gobyerno ang reskilling asin na upskilling kan mga obrerong Pilipino. Resulta man na subot ini ka na Create More Act na kung sain mas kadakol na negosyante ang nangangapital sa Pilipinas para mag-generating mas kadakol na trabaho. Kung na magirumduman na kansod mainot naman na pinag-anunsar ka na Palasyo ka na Malacanang ana sobra sa 2,000 na bakanting trabaho sa Clark na nagalat para sa mga naghahanap ng trabaho. Kakampi mo Network News. 42 minutos sa makanisa alas 5 ni na pagkaga sa iba pa na mga barata. Balikan niya ito mga barata sa lado nasyonal. Army aminadong kinakaipuan ang dugang na pundo para sa modernisasyon na kan sa idan mga kagamitan. Naghirit ni na suportaan na Persang Armada kan na Pilipinas o AFP tanganin madugangan ng sindang pundo para sa nagpapadagos na modernisasyon sa sindang modernisasyon sa Philippine Army. O beto kayo din na makapagpapusog asin mapagusugpaan na territorial defense sa Siringman. Makasabayan na Pilipinas sa mga pagtraid maging sa mga kalyadong nasyon kayo ni.
Sigon Kia Philippine Army spokesperson Colonel Louie Dima Ala. Dawa may mga bago asin na modernong kagamitan alagad kay puan pamanggiraray na mamantener ini. Siring man na makabakal nindugang na mga kagamitan. Kay bana nadigdi ang pagkakaigwa ni na missile system ka na Pilipinas tanganin makasunod man sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na. Enot naman nagapayag ni na suporta Malacanang mapadapit sa modernisasyon na kantor sa Armada ka na Pilipinas. Alagad na pinagatanan doon kanina dapat na magpatindog na nasyon sa sadiri kanin na o magtindog na nasyon sa sadiri kanin mga bitis na dailang nakahurandig sa mga kaalyadong mga nasyones. Aramon niya to na dugang na bareta gikan na sa luwas Lolo, dakop sa illegal logging sa Banuan ka na Minalaba, Camarinesur. Detalyas ka na bareta na sa linya kakamping Jonel Cuba. Salamat kakamping Rene. Oya anda barata kung sa ina sarunga lolo anday pinagpasalbarkan mga autoridad. Matapos na ni anda madako pa sa illegal logging nangyari anda panda dadako pa kana mga miyembros kan PNP duman sa Banwan kan Minalaba ka Camarines Sur alas 3:20 pagkapon ka sudma sa Suna 6 barangay kan Hubo sa Minalaba ka Camarines Sur. Pinanginutan niyan kana tropa kana Minalaba Municipal Police Station asin isinagibo an anti-illegal logging operation nadakop digdi iyo anda sarong Sotero Asada Ibergara, 71 anyos balo. Mayo ninda o balo residentes kanda suna sa isa barangay Hubo Minalaba Camarines Sur mayo nin trabaho kay banan ang sarupa nga Radi Algamon Ibernal 39 anyos mayagum trabador kanda Hubo Minalaba ka Camarines Sur naaktuan sinda kan mga autoridad na nagapuputol nin puonin kahoy na mahuganiya asin na mayo nin na permit na pinagapapahiling gikan mismo sa DNR na recover sa nasambit na nga lugar iyo ana sarunga unit ni na Chensu asin man na ana 10 nga pidasong mahuganiya na kung sa ina iniyo and manlain-lain na mga tamanyo asin nagtutotal gabos na 164.28 board feet pinag-i-estimate ka na mga autoridad na abuton sa 4,928.40 centavos and market value ka nasambit ng mga nakumpiskar na mga tablon ana nasambit ng duwang persona yaon ngunyan sa hipatura kan na pulisya kan na Banwaan kan Minalaba Camarines Sur mantang pinagapi preparar kan mga autoridad ang kasong isasampa laban sa mga ini sa paglapas sa illegal logging o PD 705. Nakakulong ang nasambit na mga sospek sa ipatura kan pulisya mantang pinagalat ang magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, ngunya na aldaw, Pitsa 7 kanda bulan kan Marso, mabukas ang trabaho para sa bagong Pilipinas kan Department of Labor and Employment UDUL sa Puerte Camarines Sur Sports Complex sa Pili Camarines Sur kung sa ina maabot sa 3,000 na mga trabaho ang pwedeng pag-applyan kan mga naghahanap nin mga trabaho. May timang kabuhayan at trabaho para sa kababaihan aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Obeto kanasambit ng job fair na iniya, natauanin prioridad ang mga kababayan asin iba pa mga sektoris sa komunidad. May 35 kumpirmadong mga employer gikan sa manlain-lain ng mga industriya, kabali na ang BPO, transportasyon, turismo asin konstruksyon. Nagkapera sa mga trabahong pinag-aalok ang customer service representative, cashier, driver, service crew, HR associate, accounting staff, asin financial analyst. Iyan basado man sa Dul Bicol Regional Director Emelda Ipa Gatinaw. Dakulang tabang ini sa mga Bicolano tanganing makahanap nin mas magayon na oportunidad sa trabaho, partikular na sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur na pwedeng magsungko ngunya na aldaw dyan sa Kapuarte.
o dyan sa parte mismo ka na Kapuerte Camsor Sports Complex apuera sa jobs fair may serbisyo man gikan sa SSS, PhilHealth, HDMF asin man TISDA para sa dokumentaryong pangangaipo kan mga aplikante. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalos sa Kakamping Junel Cuba sa dugang na mabarata sa lado lokal. Sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na barata sa lado lokal, pinagkakarkulong abuton sa 2,000 na delegados. Nagikan sa Banuan, Calagunoy, Camarines Sur ang matinder sa gigibon na grand political rally kan alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa Kaugma Ground, Provincial Capitol Complex, kadlan na pili Camarines Sur ngunya na pagkaga. Iyon niya na ginakapayagan ni dating Consalis Toydita, nagbabalik na miyembro ka na sanggunian na bayan, Calagunoy, Camarines Sur. Sosog ki Consala Dita, dagmang na Lagunoyon ang interesado na mag-attender sa grand political rally kanalyansa para sa bagong Pilipinas. Nako na sa ina, kompesto ka na 12 kandidato sa pagka-senador mantang pinaglalauman man ang napag-abot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alaga digwa sa nani na numero ni mga delegados na gikan sa sendang Banuan. Kung kaya bakong gabos na barangay sa Banuan, Calagunoy, Camarines Sur ang may representasyon. Ang mga barangay gikan sa Lagunoy North Coastal anday na iniba sa delegasyon inuli sa karayuan kan lugar na asin kadipisilan kan na pagbiyahe. Alaga dapig siyerto ni Consala Estoydi tamantang sinda sa Timuan na Lagunoy na pinapamayan ni punong barangay Manoy Bibot Miranya Buna ang nagsusunod sa liderato kan Timuan Camsur. Yaon man ang sindang bilog na suporta sa mga kandidato kan alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa iba pa na barata sa lado lokal, mga public schools sa Naga preparado sa module in kaso an asynchronous sa huli sa init kan panahon. Detalyes kan barata Maiko Garcia. Inanunsyer na kan pag-asa ang start kan dry season. Sa mga idotnaldo kan semana nagpuna ang init kan panahon na nag-record nga ning 43 degrees Celsius ang heat index sa probinsya ng Camarines Sur. Kung nag-uran man kasugma, maswerte alagad. Law man nadaan di kita init ng panahon sa mga masunod na semana. Ulidigdi nagpasiguro naman ang DepEd Naga City Division sa preparasyon ng lalo na ta perang semana na sana end of school year na. Si Principal Sulpicio Alvarez kang Camarines Sur National High School nagpasugo ng saro-saro ng estado kang mga classroom kung kumpleto paman asi nagagana pa ang mga electric fan na maakomodar sa magsi-50 estudyante kada seksyon. Pinatanggal naman si mga kurtina. Iyo man ang sistema na ginibo sa Naga Central School 1 and 2 pati sa halos tagabos na eskwelahan sa syudad ng Naga. Sigun kay Principal Alvarez, may mga prepared naman si daning module as in take-home activities para sa mga aki. Hard copy man o soft copy. Yan kung in kaso magsuspender ang klase o kaya man mag-shift to asynchronous ang mode of learning. Mga tugang ang asynchronous mode of learning. Iyon ang saro sa alternatibong paagingunyan. Kan DepEd na in kaso mayo man ng suspension ng klase alagad day na talaga papalago ng klase sa mga estudyante asin papabalunon na lang sa nasinda ning module o magkakapirang take-home na aktibidades. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Bibo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. 8 minutos antes magabot ang alas 6 na pagkaaga, bareta pa sa lado lokal. Sa Banuan ka na presentasyon na Camarines Sur, pinahayag ni Engineer Pedro de Linya Jr. as aspirante para alkalde sa Lindunggan, Timuan na Camsur. Na kumumaya karayuan na nasenda na lugar ang manatinder sa grand political rally, ngonyan aldaw.
kana alyansa para sa bagong Pilipinas iyon sa indang linyada sa timuan na presentasyon. Mga puno nga barangay asin mga barangay coordinators. Mantang sinda sa timuan na presentasyon ang bilog man ang suporta sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Na iyo ang sinusuportaran kan na sindang binibisto na mga leader sa politika sa Kamara ni Sur. Nasinda Congressman Elroy Villaferte, Gobernador Luigi Villaferte, asin Congressman Migs Villaferte. Balikan niya ito na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa Lado Nasyonal. Binaga siguro ni Finance Secretary Ralph Recto na paragos na magbabantay ang gobyerno sa naman na dadarahon na paglangkaw sa presyo kan mga barakalon. Ang 2.1% na February inflation na outturn ang pinakababang na irehistro poon kan Oktubre taon 2024. Sigon kay Recto dahil magpapakampante ang gobyerno daw na padagos ang downward trend kan inflation. Kaibanan sa proactive interventions kan gobyerno ang pagbabawas ni na maximum suggested retail price o ang MSRP para sa imported na bagas sa 49 pesos kada kilo. Po na Marso taon 2025 asin ang pagsasalay kan anti-agricultural economic sabotage. Asin epektibo nga nagsusuporta sa pagpapasuwag kini. Kaibanan man ang pag-enmienda sa rice tarification law tanganin papusugon ang supply asin na presyo kan bagas. Ana pag-importar ning sirasin na kaning urig para dagdagan ang lokal na supply asin ang padagos na pagpapaluwas ni na bakuna kontra man sa African swine fever. Apera padigdi ang Energy Regulatory Commission man ang nagpapasol din na staggered electricity rate hikes para mapahatan ang inflationary impact. Kakampi mo. Network News. Para man sa mga konsumidores. Singko minutos antes magabotan na oras na alas 6 din na pagkaaga. Balikan niya ito ang detalyas ka na sa tuyan na barata sa lado lokal. Departamento ka na Turismo DOT Bicol mawat na magkaigwan ng international flight sa Bicol International Airport na ngunya na taon. Pinaplano na ngunyan ka na Departamento ka na Turismo DOT Bicol ang pagkakaigwan ng international flight sa Bicol International Airport na ngunya na taon 2025. Sigon kay Herbie Aguas sa Regional Director kan DOT Bicol. Nakipag-meeting na sinda sa Civil Aviation na Authority of the Philippines o CAAP kasi nagkaperang opisyal para sa posibilidad kana sinambit na plano. Sigon pa sa opisyal ang mga nasyon na gikan sa Asia arog kan Hong Kong, Thailand, Singapore. Kasi diba pan mga nasyon na mayong na visa na siyaman ang may pinakadakol na tourist arrival sa nasyon na. Ang enot na target na magkaigwan ng direct flights sa sinambitan ng aeropuerto. Sinabi pa ni Regional Director Aguas na nagpapasubli ng aeroplano ang Cebu Pacific para sa enot na implementasyon kana international na flights sa sinambit na airport asin na chartered flights na pinagproponera kana sendang ayensa para mandigdi. Sangon niya na magibonin technical o magibonin technical working group ang ayensa para maipasod na ngunya na taon ana pagkakaigwaning na international flight sa sinambit ng aeropuerto. Bayad sa professional fee na kana mga doktor dapat man na simbagon ka na PhilHealth singon kay Congressman na Erwin Tolfo. Itinutulod ni Alyansa Senatorial Candidate as in Deputy Majority Leader Erwin Tolfo na pasanon man ka na PhilHealth na professional fee ka na mga doktor sa sarong entrevista. Kakampi mo. Network News. Sinabi ni Tolfo na saro
na saruan na professional fees sa mga pinoproblema pa man kan mga pasyente kung sindaan maluwas na sa ospital na. Pinagatunan doon kani ang medisina sin kwarto lang kaya ang pinagsisimbag o kaya ang sagot ka na PhilHealth. Mientras na natabang nagikan sa iba pa ngayon sa araw ka na DSWD asin DOH an para lang man sa iba pa na babayaran. Asin na pandagdag sa bulong na daiman na sagot kang state health insurer. Sigon pa man kay Congressman Natulfo may mga pagkakataon na dai pa man na mailuwas ang pasyente. Minulita dai pabayad na professional fees kan mga doktor o kaya man espesyalista. Plano ni Tulfo na isunad na sambitan na propestong lane na mataon dada na simbaguna ka na PhilHealth. Ana professional fees kan mga doktor sa pagbuelta kan sesyon sa kan nga kongreso sa maabot na Hulyo 2 sa ngonya na taon. Nakikidumamay si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay banan ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asin na Persa Armada ka na Pilipinas sa pagmundo sa pagagadanman kaduwang piloto ka na Philippine Air Force. Matapos na sidang pinaglulunada na jet fighter ang magbagsak sa probinsya kan Bukidnon. Pinagatunan doon ni Romualdez na sakripisyo kan mga piloto ang nagpapagirumdum sa importansya kan pagkakasaro kan nasyon. Nagapromesa man si Romualdez na padagos na susuportaran kan Kamara de Representantes na pagpapagusog kan na Persa Armada kan na Pilipinas. Binibisto man kan na pamayo kan na Kamara ang mga piloto bilang mga herwe asin na pinagsiguro sa sendan pamilya. Naandam na magtabang si Presidente Marcos asin na sa iyang administrasyon. Mabelta mga tugang sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Tabayanan na mga tugang mga barata na ipapaabot kan sa tuyan mga Kakamping radyo, siringman mga radyo patrol reporters. Mabelta mga tugang sa tuyan mga pagbabarata. Alagad uya mo na nagkapirang pagirumdom. Network News. Network News. Detalyas kan Bareta Dilo Oriana. Nagpapadagos-dagos ang mandahilain alagad uniformadong mga aktibidades kan Bureau of Fire Protection sa iba-ibang mga banwaan, partikularmente di sa Laukang Partid area, katakot pa man giralay kan pagsilibras ng pagirumdum kang Fire Prevention Month sa banwaan ni Lagunoy, sigon KSFO4 Joey Villarama o si Fire Marshal kang BFP Lagunoy sa pagkipag-ulay kang Kakampi Minosa. Subot ang gunya na primerong semana, intirong sunod-sunod araw sa indang mga aktibidad kung saan ini nagsikat pa ka nakaaging Marso 4 sa paagimang kan motorcade na pinaglibot ang mandahilain ng mga mayor na tinampo sa banwaan asin pigpartisiparan kan man iba-iba man ng mga grupo asin organisasyon kanakaaging aldaw Unity Fire Plan Protection Seminar o CFFA o CFTP Seminar sa mga barangay kan East Costal, partikularmente kan mga barangay kan San Sebastian, Manamok, Kinahulugan, asin Umalo. Pigat ng dalang subot ini kan mga barangay officials, BDR, mo asin iba pang mga grupo kan kung saan nakatayuhan kaya iyon na mag-create ng mga detalyadong fire prevention activities na kung sin man pigya imbel dirigdi ang pag-determinar kan mga hazard o pag-evaluar kan mga hazard elimination siring man ang tactical defense measure tangani na masimbagan ang mga espesipikong problema sa komunidad, partikularmente pag-abot sa urulay sa kasulo. Igwa pa man in open house fire square roadshow o roadshow na may katuyuhan man na pag-ilokar sa tamang pag-iwas kan kasalukuyan ini ang pigpartisiparan man kan mga estudyante gikan sa mga imbitadong mga eskwelahan sa banwaan ni Dagunoy sa elementary asin sa high school. Siriman ang pagtukdo kan mga importansya kan mga kagamitan kan mga bumbero poon sa fire truck asin iba pa. Sigon pa KSFO for Villarama, igwa pa man subot sindanin mga pa-contest, araw kang pag-ibon ng mga infomercial, asin iba pa na kung saan iyan pa partisiparan pa mag-iralay, kan mga estudyante sa mga eskwelahan sa Banwaan ni Lagunoy, kang Marinesura. Dagdag na barata sa lada lokal para sa Kakampi Network News, ako man, si Nilo Riana Maraganaga.
KM Partido. Kakampi mo. Network News. Lalaki na may kaso nga paglapas sa Republic Act 7610, arestado kan tigaon PNP. Dads Prado sa detalyes kan Barata. Arestado ang sarong nga lalaki kan mga operatiba kan tigaon na PNP bandag alas 2:30 kasudma Marso 6, 2025 sa ginibong Manhunt Charlie Operation kasuna 4 Barangay San Rafael tigaon ng Camarines Sur kung saan ana suspetsado piga kukonsiderar na other wanted person sa banawaan kan tigaon. Ini sa panginot ni Police Major Enarvica Floresi, officer in charge. Bigyan nagbisto ang suspect na may edad 52 anyos, soltero na may kasaruan asin residente ka na sabing barangay. Ana sabing akusado na arestar sa bisa ka na warrant of arrest para sa paglapas sa Article 3, Section 5 kan Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law na may criminal case number T-7610 na may pigrekomendar na piyansa kantidad 60,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Pinaaraman sa iyang mga derechos constitutional asin ang dahilan kan pag-arestar sa suspetsado. Sa presente, ang akusado na sa kustriya kan Tigaon Municipal Police Station para man sa pagkakanigong disposisyon. Nasabing operasyon resulta kan mas pinakantad na kampanya kan kapulisan kontra sa mga taong nagkasala sa raram kan lay. Ini ang patunay kan pagtatarabangan na kan mga namamanuan asin kan kapulisan kaya na mamantener ang matiwasay, matuninong asin maswag na banwaan. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Sa iba pa na Barata, iilusyonan kana administration na baka Senate slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang nasa ang nasa 0.34 milyon na rehistrado nga botante sa Bicol sa pag-abante ka na koalisyon sa probinsya kan Camarines Sur Ngunyanal daw bilang parte pamanggari kan sinampangampanya para sa midterm election sa bulan ng Mayo. Sinabi ni Alyansa Campaign Manager na botas sa City Representative Toby Chango na sarong importante na parte kan nasyon ang probinsya kan Camarines Sur ninulis sa pagkakaigwa kani ni na makusog na ekonomiya dakula ang populasyon asin na importanteng papel sa pangnasyonal na politika. Sigon pa kay Chanko na pagbisita kanalyan sa probinsya ang nakaangklas sa bisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para man sa pangkagabsan na kauswagan. Pinagasiguro kan koalisyon na dai mababayaan na Bicol Region sa mga proyektong pang-infrastruktura kasi na programa nga pangkauswangan na. Sinabi pa ni Congressman Chanco na bilang pantulong pinakamayaman na probinsya sa Pilipinas ang Camarines Sur. Kasi na pinakadakula man sa Bicol sa populasyon ang hiwas sa land area. Sarong crucial na battleground para sa alyansa ang probinsya kan Camarines Sur, sabi pa kan kongresista. Ana probinsya ang sentro man kan agrikultura, negosyo asin infrastruktura sa reyon. Mantangan misyon kan na alyansa para sa bagong Pilipinas iyo ipagpadagos. Ang mga nakalinyadan na programang pangkauswagan na kang gobyerno. Sabi pa ni Chango, binabandera ka na alyansa slate na binabandera ka na alyansa slate sin dating Interior and Local Government Secretary Benor Abalos, Makati City Mayor Abi Binay, Senadora Ramon Bong Revilla, Senadora Pia Cayetano, dating Senadora Panfilo Ping Lacson, Senadora Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador asin boksyador na si Manny Pacquiao, dating Presidente ka na Senado Vicente Tito Soto III, Kakampi mo. Network News. Siring man si AXA CIS Congressman asin dating Social Welfare Secretary Erwin Tulfo asin Deputy Speaker Camille Villar. Liwat na ilalatag kan mga senatorial candidates kan alyansan sa mga plataforma na nakatutok sa pagparambong kan ekonomiya.
pagpapadakol kan mga infrastruktura sin pagpapakaray sa sektor kan agrikultura na mga prioridad para sa probinsya kan na Camarines Sur. Bilang panginot na producer ni na Paroya Nyogasin Abaca na probinsya, kaya inian na dakulang dakula man na ambag sa agricultural economy kan na Pilipinas. Pinagtataw na ng atensyon man kanalyan saan mga pinagtutulod nila nga polisiya para sa mga parauma, mga parasira sin mga lokal na industriya at nga pakusugunan na pagtulod akan rural development asin na food security. Toto karon man kan koalisyon ang mga proyekto kan gobyerno kan sumpay man sa mga infrastruktura, partikular na ang presenting ginigibong nga Camarines Sur Expressway na nakatalaan na makompleto sa maabot na taon 2028. Sinabi pa ni Congressman Chanco kung maging operational na nasambitan ng expressway. Pinagdala man na mapaparikas na pagbiyahe kan mga commuters sa probinsya. Nilulita mapapahata na travel time asin mabukas sa maninini mas kadakol na oportunidad sa negosyo asin man sa mga residentes digdi. Ang mga botante sa probinsya kan Camarines Sur ang mga aktibo asin nagpapartisipar. Kaya man ang Bicol Region ang may dakulang papel sa maabot na eleksyon sigun pa man ki Congressman Chanco ang campaign manager kan Alyansa. 22 minutos sa makalis ang alas 6 na pagkaaga. Dahil po niya ito mga kaibanan na DWEB Cam Sur sa Rinconada area. Diretso na po kita sa ipapaabot na mga bareta. Sa pagikan sa tuyang kakamping radyo ang 99.1 na BBS FM Naga. Mga kaibanan niya ito duman kakamping Junel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Tol Kakamping Rene o yaan mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Tigpahayag ni DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan Bicol na kan nakalihis na taon na igwa na sinda ni napigya paluwas na memorandum sa mga eskwelahan kung ano ang dapat nagibuhon kung halangkaw na health index sa sindang mga lugar. Ngunya na taon liwat sindang nagpaluwas nin follow-up memorandum sa mga eskwelahan asin mga division superintendent asin man mga supervisor. Sinabi kani na daiman sinda pwedeng magdeklara nin suspension na kan klase sa bilog na reyon asin na probinsya nin huli sa rason na health index bako man para riyo sa sarong lugar o probinsya. Sinugo ninda ang mga opisyal kan eskwelahan na parating magmonitor sa pag-asa bako sa iba pang mga nagpapaabot nin mga impormasyon mapadapit man sa kamugtakan kan panahon kundi sa pag-asa sana na araal daw may pinapaliwas na estimate projection kan pinagapod na health index sa sarong lugar kung dai komportable sa init ang sarong classroom o ana mga estudyante para tukdo pwede man dang gibun ana modular o online na classes daina kinakaipuan pa nga maghalat nin anunsyo kan suspension of classes sa sarong lugar ngayon tay gwa naman daan nin instruction sa mga paratukdo asin sa mga principal na sinda na mismo ang mga principal o district supervisor pwedeng magdeklara nin suspension of classes o suspension of face-to-face classes huli ka na sobrang init sa sindang lugar. Uya si DepEd Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Yes, thank you very much. Honestly, last year we already issued memorandum on what to do para sa kung halangkaw ang heat index sa indang mga lugar. Ngunyan nag-follow up itang memorandum sa mga schools, mga divisions, kung ano ang gigibuhon. Inot po, dahil man kita pwedeng mag-suspend generally kang classes
ang heat index bako man po pare-parehas sa sarong lugar. Ang satuya pong instruction na mag-monitor kay itong tigpapaluwas kang I think pag-asa na daily igwaning tigpapaluwas na estimate or projection na heat index sa sarong lugar. So if that case, in that case, kung ang satuyang mga classroom bakong aircon kulang sa electric fan, they can do the alternative delivery mode of learning through modular or online or asynchronous classes. Kaya instructed na po sinda. Dahil na mahalat ning suspensions sa sarong lugar, kundi sinda na mismo ang nakakamati. Dayaon man yan napapaloob sa bagong guidelines kang DepEd na in case of hot heat index, okay, in case na halangkaw ang heat index sa sarong lugar, they can suspend the class, lalong-lalo na kung ang sa indang mga classrooms bako man talagang ready for hot one temperature. Ikaw man po ang public school. Si DepEd Superintendent Dr. Gilbert Sadsad kanda DepEd Bicol. Mientras tanto pigpahig ni Direktora Sadsad ang pagsasarakan school year 2024-2025 asin ang bakasyon kan mga estudyante ini mapo na sa pitsa 16 kan bulan kan Abril ngunya na taon ang closing kan school year 2024-2025 sa maabot ng pitsa 15 kan bulan kan Abril. Ang mga estudyante liwat na mabuelta sa klase para sa school year 2025-2026 sa pitsa 16 kan bulan kan Hunyo 2025 na yuman ang pagpuon kan bagong school year. Uya si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd Bicol. Yes, ang bakasyon tangon yan ma-start sa April 16 kasi ang closing kang school year 2024-2025 unya na April 15. Kaya ang pagbaralik kayan sa bagong school year 2025-2026 sa June 16. So, yan na po ang puon kang bagong school year. Artiyan ka na mga pahayag ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd sa Bicol. Registration kan mga PWDs sa Naga nagpapadagos. City Hall Report, Boyet Paderes. Person with Disability Affairs Office ang 15 mga barangay sa Naga para sa pag-restore kan mga may kanilan. Do si pang barangay ando duman napakiuleman kan pidaw kung may namimiki nin ID sa syudad arog sa Metro Manila isumbong tulos sa indang opisina. Sigon kay pidaw Health Attorney PJ Barosa, dakol ang gusto makaibahuli sa mga pribileyo arog kan diskwento alagad nag-aagi ini sa screening ang mga nag-a-apply doktor ang naghihiling kun laog ini sa guidelines kan Department of Health sa paghiling kan kanilan. Sangon yan igwa ng 8,800 na mga PWD sa syudad. Mientras tanto, pinag-inkaminar ni Barosa ang publiko na isumbong sa ilang opisina ang sisayma na kung igwang namimiki ng ID para sa magkakanigong pinalidad. Yan ang barita hali sa Pidaw. Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kadiwa ng Pangulo sunod na dadayon o kadiwa kan Pangulo sunod na dadayon sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur o Kaisminda sa detalye. Tapos na matrayon po nakadiwa duman sa Gatsi Torena malipat ini duman sa Banwaan ng Buhi Camarines Sur tanganing nga magpabakal nin baratong bagas sa mga residente sa lugar.
25 man po mapasiring an niya Camarines or imo sa banwaan kan buhi para magpabakal ni nasa 200 bags nin 29 pesos per kilo na bagas. Ini po itong nakabag na 10 kilos na bagong bayaning magsasaka o BBM rice na mababakal kan mga nasa vulnerable sector, siring kan senior citizens, 4-piece beneficiaries, PWDs, asin solo parents. Asin sa pagbakal ka ini, kay puhanindang magpresentar nin ID na mapatotoong kabali mananggad sinda sa miski arin sa nasabing mga grupo. Parte yan kan pahayag ni GC kami Kalino ang tagapagtaram kan na niya igdi sa Bicol. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda. Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Tisda Camarines pighiras an importanteng papel na pigagampanan sa nasyon. Daryl Banya sa detalye. Pag-aadal sa mga vocational courses sa TESDA, saro dining importante nga bagay sigon kay Marjorie Orozco, ang Public Information Officer as in Registrar 2 kan TESDA digdi sa Pili Camarines Sur. Pigsabi ka ini nakadakol subot ng mga Filipino workers ang igwanan nin skills alagad mayo manin certification. Digdi na naglalaog ang TESDA kung sa indang pigisyerto na mahihipnoan ang gap na ini asin masimbagan ang pangaipo kan industriya asin man sa lado kan trabaho. Obheto kan sa indang programa na makapagtao asin man makapagprodusir nin mga Filipino workforce na competitive asin igwaman nin sertifikasyon. Katako digdi sa mga maawat subuot na maglaog sa TESDA kay puwansa nang ipreparar ang mga dokumentos arog kan birth certificate, high school diploma o kaya man sa mga daitapos nin high school mag-provide daanin kopya kan AL certification na katampad kan high school. Mientras tanto, pig-ako man kan opisyal na day malilikayan na igwang aatubangon na problema nin hulita parte ini kan pagtalubo kan programa. Sigon kay Orozco pigko konsiderar ninda como challenges ang mga angat na ini asin padagos na piga sa sabuhay ang mga rules asin man regulasyon kan sa indang opisina. Sa presente sa mga maawat subuot mag-training, bukas ang Regional Training Center kan Pili alas 8 hasta alas 5 nin hapon diyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tabitol kakamping rini ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras siya niya na 33 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkaaga. Sa Kakampi Network News na mabalot sa 99.1 na BBS FM Naga. Kakampi mo Network News. Sa iba pa nga detalles kan na situyan na mga barata sa lado lokal. Pinag-anunsyar ka na Departamento ka na Turismo DOT Bicol na igwa na pinagtagamang fundo na 6.48 bilyon na de pesos sa paraman sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP po na taon 2023 sundong taon 2025. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguasa, uminabot sa 53.7 kilometros ang mga natapos na tinampo kan taon 2023. Mientras na 35.69 kilometro man ang naipatrabaho kan taon 2024. Pinagpaliwanag pa ni Aguas na bakong gabos na lugar ang pwede ser manginabang sa TRIP projects. Nilulitan nagpapasayraro minis sa evaluation kan na DOT. Kaibanan sa mga hinihiling na presensya kan aktibong tourist destinations. Mga tourist activities sa sinsuporta gikan sa lokal na gobyerno para masiguro ang pagmantener kan infrastruktura. Padagos man na subotan DOT Bicol sa pagpapakusog kan na turismo sa reyon sa pagiman kan na toltol asin salbado na danan pasiring sa mga pangenot na atraksyon.
Sa iba pa na barata sa lado lokal, LTFRB Bicol, kinumpirmar na kolorom ang gabos na mga car rentals. Transport services sa sina car habal-habal sa Ciudad Naga sa probinsya kan Camarines Sur. Sigon Lee Oliver Solano, ang pamayong kan extension office kang LTFRB Naga. Duwa lang ang may prangkesa na transport service sa base sa record ninda, asin ang mga iniiwan Pili Tourist Transport Cooperative. Asin ang Bicol mayon na transport cooperative. Gabos sa subot na pribadong lununadan na pinaparkilan karibay Gabos subot na pribadong lulunadan na pinaparentahan karibay ka na bayad na o karibay an na bayad an kolorom asin igwanin na Kakampi mo. Network News. asin igwanin na multang 120,000 sa koda 200,000 de pesos kung na ma-aprender. Gabos na mga bikulo na private and registration and day for hire bawal gamiton para man sa car rental. Sa iba pa na barata sa lado lokal, liwat na gigibon ngunya na daw kan na Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang sarong public hearing para man sa minimum wage sa adjustment o pagdugang sa sweldo kan mga obrero sa pribadong sektor. Asin mga kasambahay sa Rion Bicol, ang sinambit na public hearing na gigibon na ngonyanal daw. Ang gigibon sa Sarong Hotel sa Kalabaan ka na J. Miranda Avenue sa Ciudad Naga. Pon alauna sagod alas 4 anin pagkahapon ngonyanal daw. Ang sinambit na public consultation ang basiman sa petisyon na nag-agad din dugang na sweldo. Ang RTWPB inisarong oportunidad o pagkakataon para ihiras ang sendan mga namamatayan. Asin na opinyon mapadapit sa pagpapakaray ka na dapat asin na patas na pasweldo. Dugang pa ka na departamento. Importante ang napresenta sin na partisipasyon kang gabos na stakeholders tanganin madangog ang sendan mga inagrangay. Asin na masiguro ang diretso ka ng mga obrero. Sangon niya na nagpapakol sa 395 ang daily minimum wage sa rate sa Rayon Bicol para sa mga obrero sa pribadong sektor. Mientras tanto nakatalaan managibon man ang public hearing sa Marso 10 sa Ciudad Legazpi Ciudad ni Legazpi para sa private sector sa alauna sa alas 4 nin pagkapot asin susundan man ini kana hearing Kakampi mo. Network News. susundan man ini kana hearing para man sa mga kasambahay alas 4 sagod alas 6 ni na pagkabanggi. Treinta-nueve minutos sa makalisang alas 6 na pagkaagabarata sa lado nasyonal. Mawot ni Senador Rafi Tulfo na ipasarang All Hands Beach Resort sa umaipasarado. Ang All Hands Beach Resort sa Olongapo City duman sa probinsya kan na Zambales. Matapos na magadan sarong aki duman na ninulis sa pagkatusok ni na sarong jellyfish. Sa impormasyon na Hunyo taon 2024 ka na makagat ka na jellyfish na 5 anyos na si Keira Maningding. Mientras na nagkakarigot sa sinambit ng resort, dawa nakakuanin na first aid asin nadala sa ospital ang aki, alagat ini ang binawian man giraray nin buhay. Reklamo ka na magurang kan aki, nagpabayaan resort inuli takulang sa warning signs. Lifeguards sa emergency protocol asin na trained medical authorities and resort. Sa pagdangog sa Senado pinaggato ng Donnie Tulfo na
Masarong nga taon na pon kan mangyari ang insidente lagad. Dahil pa man giraray na ipapasarado ang establishmento. Na dahil man nasubot na suspender ang operasyon kan resort na. Pegirasman ka na departamento ka na turismo DOT na dahil akreditado sa sendang ahensya ang sinambit na resort na. Pinag-referman ka na departamento ka na turismo sa lokal na gobyerno kan Sambales ang sinambit na kaso. Sangunyan, nagtatarabangan na DOT, lokal na gobyerno silingman ang DILG sa pagsimbag o kaya man sa pagtabang sa kaso ni Kiera. Ultimong Bareta sa Lado National pagpirma sa Expanded Tertiary Education Equivalency Accreditation Program o ETAP Act ay kinaugman ni Senadora Joel Villanueva. Kakampi mo. Network News. Welcome kay Senate Committee on Labor Chairman Senadora Joel Villanueva ang pagdasalikan Expanded Tertiary Education Equivalency Act Program o ang Republic Act 12124 para kay Villanueva ang pagsasalikan na ETAP Act ang sarong triumpo para sa education as in labor sector kanasyon. Ninulit ang magagamit maninikan mga Pilipino para sa career advancement as in development. Nagpasalamat man ang Senador kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggabisto sa importansya ka na sinambit ng lay. Pinaliwanag ka na Senador na sisiguroon ka na sinambit ng lay na ang mga kaaraman as in experience na nakuha sa lugar kan trabaho ang bibiston as in ipapalit sa mga academic credits as in sauri ang matao manindalan sa pagkawikaw ni na bachelor's degree. Magabubukas man subot ininin mga bagong pintuan para sa pagangat sa karera sin matabang sa kadakol ng mga Pilipinong amay na napalaban sa pagtatrabaho na magpadagos sa pag-eskwela na dai kinakaipuan na mag-absent o kung dai man magpundo sa sendan trabaho. 42 minutos sa makalisan na oras na alas 6 na pagkaga. Sa satuyan na bareta sa luwas ka na satuyan nasyon. 8 persona sa South Korea lugadan na matapos aksidenteng maihulog na mga bomba sa civilian area sa kasagsagan ka na military drills. Aksidenteng naihulog ka na sa South Korea na fighter jet ang mga bomba sa civilian area sa kasagsagan na kana live fire military exercises sa kansud Marso 6 sa Puchon na South Korea na naging kausatanganin na magkairido ang 8 persona. Sa sarong payag sinabi na ni South Korean Air Force o sinabi ka na South Korean Air Force aksidenteng nabutasan ka na Kiev Da-16 fighter jet na. Aim kida sa 82 bombs sa luwas ka na sarong firing range na nagdarani na mga danyos. Ang sinambit na fighting o fighter jet na. Kakampi mo. Network News. Ang nasabitan ng fighter jet ang parte sa joint live firing drill kan Air Force kaibanan ang Army. Sigon sa Puchon Disaster Response Center, anom na sibilyan na sinaduang soldado sa lugadan na binubulong na sa mga ospital na. Nasa seryoso man na kondisyon ng 4 o ang 4 na irido. Nagabos mga sibilyan na kung sa indiwadigdian mga dayuhan na. Sarong Thai, mentras daan saro ang taga Myanmar. Nagaresulta man ang insidente ni na pagkaraot ka na tulong karungan na sarong Catholic Church. Asin na sarong greenhouse alagad. Dahil man ini direktang tuminamat sa mga ini o tuminamat sa mga ini ang nasambitan ng bomba. Nagagad man na dispensa ang Air Force sa insidente asin nagpromesa na mataunin na kompensasyon asin magakanigong mga lakdang sa nangyari.
Kanya na mga tugang sa satuyan na bareta sa kinabanin Karawat. Kinompirmar na ni FIFA President Gian Infantino na magkakaiguan in halftime show ang 2026 Men's World Cup. Ini ang inot na pagkakataon na iguang halftime show na may ginakagpadrino iyo ang World Cup, iyo ang Estados Unidos. Ang Canada, ang US sa sina Mexico ang magiging host kan na World Cup sa masud na taon. Asin ang finals ang kakawaton man sa MetLife Stadium sa New Jersey sa maabot na Hulyo 19 taon 2026. Kinokonsiderar ni Infanto na sarong historiko ang sinambit ng halftime show. Kinaulan ni Ninda ang bandang Coldplay na matabang man sa pagsasagibo kan halftime show. Mga tugang inabot ang bugitanin oras in pamamaaram sa satuyan pagbabareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw ni na Biyernes sa Petsasyetika na bulan ng Marso taon 2025. Sa pangaran kan satuyan mga Radyo Patrol Reporters. Kakampi mo Network News. Mga kakamping radyo. Nakaibanan niya to ang 99.1 na BBS FM Naga. Siring man siyempre ang KM Kakampi Partido. Sa lado technical na kaibanan niya to si Chief Russell Cielos. Asin sa pangaran ni Kakamping Jun Bernas ang nagdara sindukan mga barata. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa mabalos kan na sindong pagantabay Marinaga.